Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Lunes. Ito po si Karen para sa Kwentuhang Katoliko dito sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. At uling Lunes ngeni, syempre, Kantahang Katoliko. Ako po, magbalik po kaya beyo balang Lunes kantahan isats po ni maya pogto po at masayang pamangan karing sablang mamangan ngayon ng kaorasan. Sana po eko po mababak na lang. Yan. At nandito pa rin po ang inyong paboritong DJ na Father pa. Ito si Father DJ Joel. Amo ating may ngopya niyang last kay. Talaga? Sino? Niyang Wednesday, Dr. Si Chester. Opto na DJ pa. Ikayo talagang Kanyang Papalit Wednesday. mo na yung sa akin yan. Ano? Pari na, pogi pa. Oh, yan. O, yun na lang. nahawa na kay Among Jean. Naku, may panikatedral po. Opo. At kumusta din po sa mga nanonood via live stream natin ngayong Ay, araw opo. na ito. Kami po ay nasa internet. Kami Opo. talang kibit. Tanong kay Ay. Medyo kibit. Opo. So, kung kayo po ay mag-a-access through internet, makikita nyo po yung buhok ni Satch. Ayan po, medyo. Nandun sa taas. Ano pa yaya pong bagya? Brush. Okay, Ayan. no? Hindi naman po siya nakikikamukha kay Among Jean, no? Meron Ay. pa siyang buhok. Makapal pa. Oo. No? Ayan. So, kumusta po? At ngayong araw na ito, tayo ay nagbabalik sa Kantahang Katoliko. Opo. Of course, we are just in our third Sunday of our Lenten Ako, mahaba season. po ang Third Lenten week. season mo, no? No? So, meron pa tayong 3 Sundays to go. No? Mhm. 6 weeks and then Holy Week na. Opo. No? So, palapit ng palapit, no, ang ating hinihintay na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, no? At ang ating po mga i-feature na kanta ngayon ay mga Tagalog Lenten songs. Yes. Of course, dahil tapos na po tayo sa English, Kapampangan, Opo. no? Ang ating pong bibigyan ng pansin ngayong araw ay ang ating mga Tagalog Lenten songs, no? Ano po ba ang paborito nyong Tagalog na kantang pangkwaresma, no? Sigurado meron tayong mga paborito, mga natatandaan dahil before na nagkaroon ng mga kapangpangan, May Tagalog. mga Tagalog Una po, yan eh. no? Ay mag-text lang po kayo sa mga sumusunod na numbers. Sa ating pong mga smart subscribers po, 0918-351-8282. Ulitin ko po, 0918-351-8282. Sa ating pong mga Globe subscribers naman, 0917-363-3738. 0917-363-3738. At sa ating mga Suns subscribers naman, 0923-231-4124. 0923-231-4124. Mag-text po kayo at makikita nyo kami po sa live stream. I-type mo lang po sa inyong address bar www.ustream.tv/channel/brightfm919. Ulitin ko po, www.ustream.tv/channel/brightfm919. Friends tayo! Okay. Kung hindi po kayo marunong mag-internet, no, kulitin niyo po ang inyong mga apo o Ayan. anak, no, na kayo ay mag-internet, no, para naman po makita nyo ang gwapong pare. Ayan. sa ngayon. Diyos ko! Nakakapagduda talaga kung nag-almusal eh. Talaga makapasari kami. Hindi, ako po ay inaantok pa rin, no. Kaya kung ano-ano na yung sinasabi. Yeah. Kasi ang mga Tagalog songs po natin, ang halos mga nag-compose dito ay mga Heswita, Opo. no? Sila yung kumbaga masasabi natin mga trailblazers. So kumbaga sila yung mga nimuna, no? Pioneering. Pioneer, no, sa mga Tagalog songs, no? Diyan na si Father Honti. Hontiveros, no? Sumalangit nawa ang Opo. kanyang kaluluwa, no? Siya na po ay pumanaw na
no? Alam na alam natin yung kanyang papuri sa Diyos, no? Pam 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 pam. Yun. Oo. Papuri sa Diyos. Ayan. Oo, yun yung kanyang very famous na papuri sa Diyos, no? Kaya nga po, halos ng ating mga Tagalog songs na alam ay galing sa mga Jesuita. At hanggang ngayon, very popular pa rin ang mga kanta ng mga Jesuita dahil they are very available, no? May mga Yes. bibili ka sa St. Paul, no? Minsan Sa religious stores. religious store. Meron yung sa atin. Tapos available din sa internet. Gumawa na rin po sila ngayon ng isang channel, no, sa YouTube. Right. May mga parang jamming session na sila, May no? mga covers. JMM covers po. Yung covers, no? Yan. Kaya nga sila'y sikat na sikat. Kasi among, para sa kanila, ministry yan eh. Yeah. Hindi binibenta. Well, binibenta para To sustain Oh, yung to sustain. kanilang apostolate. hindi yun yung presyo. Yes. Kung pepresyohan mo yung mga ginagawa Mas nila, mahal. higit na mas mahal. Sabi nga ni Father Nono isang beses, lugi o hindi, kailangan ituloy. Yes. Kasi apostolado yan. Tama yun, no? Ganyan talaga yung pag-apostolate. Hindi ka naman talaga nagtatrabaho para to gain much, no? Parang Right. break even lang, no? At Kahit hindi nga break even. kahit saka lugi. lugi na talaga eh, no? Talagang, Saka yan, din- ministry kasi. Sa di ba, Among, ang mga compositions ni na Hontiveros, madaling ma-pick up ng masa. Yeah. Oo. Eh, di ba lagi kong Very kinukwento simple sa yung ano nila. Mm-mm. Kaya nga yung unang kanta natin, no, Yeah. yung 'di ba yung pananagutan sa kanya yun, no? Opo. Galing po kay Father Hontiveros. Ed Hontiveros, Opo. no? Eduardo, yung ano niya, no? Eduardo. Eduardo Hontiveros. At siya po ay pumanaw na, no? Kaya nga sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. And ito po ay isang kanta na alam din natin, pero bagay na bagay ito sa Lenten season. Ang title po ng kanta ay Pananagutan. So, ito po ay para sa inyo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ngang nag-aawitan ng mga bansa. Tayo'y itinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Okay. Bagay na bagay po siyang ikanta din ngayong Lenten season dahil remember, may 3 pong focus o activities ang Lenten season, di ba? Fasting and abstinence, prayer and almsgiving. No? Ang kanta pong ito ay pinapaalala sa atin na may pananagutan tayo sa ating kapwa, no? Kaya nga tayo'y inaanyaya, no, na tumulong, no? Dahil kahit na sabihin mong sila'y mahirap ako, okay lang ako, we are still affected, no? Meron tayong ugnayan, no? At may pananagutan tayo sa kanila, no?
Kahapon lang po dito sa katedral may bumisita sa amin, mga Jesuita din, no? Sila po yung mga novices, no? Sila po ay naglakad mula saan yan? Sa Bulacan po. no? Galing po sila ng Bulacan, no? At sila po ay naglalakad, parang nagpipilgrimage at ang kanila pong destination ngayon ay sa Manawag. Manawag po. No? At ang kanilang ginagawa ay habang sila ay naglalakad, no, minsan wala po silang dinadalang pera eh. Yes. At, Ano yan talaga? They will have to rely on the generosity of the people. Yan yung gusto daw, yun yung tinatanim sa kanila. Hindi ka dapat nagre-rely sa sarili mong resources. Yeah, no. At wala po silang dalang pera, no, mga damit lang, payong, no. Yung bag, yung may bote lang silang paglagyan ng tubig, no, ganun lang. Kaya nga nila magdidepende talaga, no, sa ang tamo dito, yung ang kabaitan, no, ng mga Kabutihan. kabutihan. At sila po ay pumunta ng seminaryo, no. Yeah. Tapos, nung nasa seminaryo, tinuro sa katedral? Oo. Parang pinadala sa katedral dahil naghahanap po sila every day, dapat meron silang matutuluyan dahil hindi naman po sila forever na pwedeng maglakad kahit na gabi. Napadpad po sila dito sa katedral natin. At siyempre, kami dalawa ni Among, very generous kami, no? Binigyan natin sila ng tulugan. At higit pa doon, no? Pinakain pa sa Angeles, no? Ay, naku talaga, isusumbong ko yung mga Talaga yan. nagpiesta po sila. May gulay. Dapat sila ay parang humihingi lang, parang begging, no? Kahit tinapay lang nagpapalimos. pwede Tinapay lang pero ang binigay fiesta. Oo, pinakain po namin sila sa restaurant, Anak no? ko. Dalawas po sa kanila ay Chinese, no? At hindi ka marunong mag-English, ay hindi ka nila maiintindihan, no? Kaya nga dudugo yung ilong mo, no? Sa pagkikipag-usap sa kanila. Tingnan nyo, kayo talaga, kayo yung mga temptation eh. Diba, they have to rely on the generosity. That's their generosity. That Ano is, magagawa? that is how Oo generous nga, we the are. point of the pilgrimage is to spend the month letting go. Letting go. Ngayon, letting go. Letting go, pero meron talagang tumulong sa kanila. Yun. Sige. Pagkatapos pa nila kumain sa restaurant, yun, pinakain pa namin sila ng ice cream. No? Nag-ice Letting cream go talaga. talaga. Pagkagising nila, meron pa silang breakfast. Ganyan Ang dami nilang baon niya, no, sa tiyan nila. Ay, sige na nga. Let us pray for them po, no, itong mga Jesuit novices. Bakit ba nila ginagawa yon, Karen? Ano Siguro yan? may mga Kasi ibang magtatanong, bakit ba yung ginagawa yung Di ba yung mga maglalakad, Jesuits, yung tawag sa kanila, mga contemplatives in action. Oo. Ibig sabihin, hindi lang, iba yung charism nila. Yung charism, ibig sabihin, kung ano yung pinagtutuunan ng pansin, kung ano yung special gift. Di ba yung orders, pinag-usapan natin to before with Among Jean, di ba? Yeah. Kanya-kanyang order, kanya-kanyang charism. May Opo. nasa education, nasa May healthcare. contemplation. Ganun. Sila, kung saan sila kailangan. Yun. So, regardless kung ano yon, kung kailangan mong maging Go. scientist, Yung- magiging scientist ka, mag-aaral ka. Kung kailangan mong maging campus minister, kahit matanda ka na, gagawin mo. So, Yan yung ano nila eh, go yes, where you are go needed. where you are needed. And kunyari, ang dami kong kakilala sa kanila na accountants pero pinag-aral ng theology. Oh. Ngayon, may mga PhD in theology Wow. sila at nagtuturo. Mm-mm. So, yung kailangan, pag ganun kasi, yung hinihingi sa'yo, you have to know how to let go. Kailangan you rely on the goodness of the Lord. Kung hindi mo gagawin yun, Among, di ba? Kayo, yung mga pare, alam nila yan. If you just rely on yourself, on your institution, may pagkapit ka. You will not be free to do the things that you are Nandun pa rin supposed to yung do. kailangan dependent ka, nagtitiwala ka, no, sa Diyos, na nagtitiwala ka na ang Diyos ay present, no, buhay sa makapwa mo. No? Kaya nga kapwang Kristiyan. Tsaka ano yan, yung dapat matuto ka ng prayerful solitude. Solitude, ibig sabihin, matuto kang mag-isa. Oo. Hindi pwede yung, such, wari, atin tamong hausan, lalo na kay katamong Santa Rita, retang tirurasina ka, bara. Awa. Tangagyang nano na Ang mo. ibig sabihin nun, Kailangan, Among, nagtapa. Tirura kasi nakaburi na sabihin, nano mo, pasahop ka. Tang eka malaring, Takilik.
Pakilik, in a way. Bit-bit. Itang, papangilyanda ka mong kamatis buri mo, makapangili. pasahop ka pa, ninanong na ka man. So, makanano kang mabiyasa nung Kimola. You have to undergo great suffering in order for you to Yes. really be strengthened. No? Yan yung objective ng pilgrimage. Yeah. Lalo na sa kanila, ha? Yung pilgrimage nila, hindi, kunyari tayo, yung idea natin ng pilgrimage Biyahe, usually, biyahe. ba't ka kini, munta ka kabetikan, munta ka king, no, Oo. yung pilgrimage karela, kaya it takes them to other countries, it takes them to different destinations, kasi, kailangan, miras ka kitang pupuntalan mo, relying on God alone, Yeah. on the generosity of others. Mm-mm. Yun. At talagang magtitiwala ka lang sa Diyos kung ang maniniwala ka na present, no, buhay na buhay ang Diyos sa kapwa mo. Kaya nga, isa pa pong magandang kanta ngayong Lenten season ay ang kanta pong entitled Jesus ang aking kapatid. Yan. No, ito'y paalala Jesus sa atin na aking buhay si Jesus sa ating mga kapatid, sa ating kapwa. Kaya nga tayo'y inaanyayahan Yan. na tumulong, no, sa kanila. No, dahil sila'y kapwa natin, no, kapatid natin, no, at iisa lang tayong pamilya, no, ng Diyos. Okay? So, pakinggan niyo po, sino bang nag-compose nitong Jesus ang aking kapatid? Ano Such? po rin po, si Father Ed Father Ontiveros po Honti. rin. Oh, okay. So, pakinggan po Mga natin ang classics yan. kantang Jesus na aking kapatid. Jesus na aking kapatid, sa lupa nami bumalik. Iyong mukha ibang iba, hindi ka na nakikilala. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po ang makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putikan man ang iyong sapin, ulit-ulit ang iyong damit, nawa ika'y mapasa akin. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po ang makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke rin naman, ikaw ay naghahanap buhay. Pulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po ang makikilala, ikaw po ang makikilala, ikaw po ang makikilala sa taong mapagkumbaba. Okay, napakaganda, no? Yung lalong-lalo na, sabi niya, ikaw yung nagtatanim sa bukid. O kaya sa palengke rin Sa naman, palengke, naghahanap buhay. Oo, lalong-lalo na ngayon, napakaraming nakikinig sa atin sa palengke dito sa San Fernando, no? Kumusta po kayo, no? Ay, hindi lang Masayang San pakikinig, Fernando. no? Pati daw sa Santa Ana. Pati Yan. sa Santa Ana. Kumusta po ang mga nagtatrabaho sa palengke, no? Yung first line pa lang, among Jesus na aking kapatid, sa lupa nami bumalik. Oo. Diba? In many forms, bumalik ang ating Panginoon. Oo. Kaya nga, alam mo yung yung mga bata, no, pag tinatanong kung anong gusto mong maging, tapos sumagot daw yung isa, sabi niya, gusto ko pong maging doktor, sabi niya. Bakit daw? Tanong ng teacher,
Bakit? Mm-mm. Kasi po gusto ko makatulong sa kapwa ko. Ayan. No? Sumunod daw si isa pa si Maria, no? Mm-mm. O ikaw, Maria, anong gusto ko pong maging teacher. Ayan. Bakit Teacher. naman? Kasi po gusto kong magturo, no, tumulong sa aking mga kapwa. Ayan. Okay, no? Ayun si Pedro na yung Si tanong. Pedro. Ikaw, Pedro, anong gusto? Gusto ko pong maging kapwa. Ay, bakit? Kasi po Kasi- tutulungan nila ako. Ay, uy, tayong tiro rasina ka. Sinopandasina ka. Napandasina ko. No, gusto niya maging kapwa dahil daw kong tutulungan siya. Maganda yun. Gusto kong maging kapwa. No? Gandang Nakakaya. pangarap ng mga ng pangarap ng mga bata yun, no? Ay. Pagdating ng araw, no, para sila'y tulungan. Yan ha, mga bata, narinig nyo. Huwag Hindi. yung gagayan. Oo. Hindi. Yung kahulugan ng ating buhay talaga ay para makatulong talaga sa iba. Yan, napakaganda nung parable kahapon, di ba? The parable of the fig tree. No? Sabi ko nga sa mga tao, pansinin niyo po yung puno, yung larawan ng puno. Ito'y namumunga. Pag namunga siya, hindi naman po makakain ng puno yung bunga niya. Di ba? It cannot, nakakita ka na ng punong kumakain ng sariling bunga. Di ba? Nakita na po kayo ng nyog na nginangat-ngat niya yung nyog. Di ba? O kaya ng mangga, no, Lalantakan yung sariling oo, Eh, na parang cannibalism pagkabunga, naman yan. biglang, no, bababa ulit yung mangga, no, itatanim niya yung sarili niyang bunga. Di ba? Wala po, no? Yung napakagandang larawan ng ating Panginoon kahapon, no? Be like a fruit-bearing tree. No? Naging mabunga kayo, pero pagkaloob niyo yung bunga niyo sa iba dahil kung ikaw lang yung magko-consume, no? Kakain o makikinabang, no? That's useless. Yun. Walang kwenta. No? Kaya nga, kailangan din natin ng paalaala, no? Yeah, Pagbabalik. Parang a blessing is best when it is shared. Yes, no? Kaya nga blessing, no? It's a gift. Yes. No? Yung gift ay pinapamigay. Hindi po. Usang loob. Yan. Oo. No? Isa pa pong magandang kanta, no, ngayong pong darating na Kwaresma, ay yung magandang kanta din na Maging Aking Muli. Yan. Maging akin. Dahil muli. ito'y isang invitasyon o paanyaya na tayo'y magbalik loob sa Diyos, no? Alam niyo po itong kantang ito na Maging Aking Muli, no, ay ginawa po ni Father Arnel Aquino na isa din Jesuit. At ito po yung ginawa nilang soundtrack or parang pinaka-original soundtrack dun sa pinikulang Maging Aking Muli. Ganon din po yung title niya na dinirect po ng yumao din na si Direk Marilu Diaz Abayan. No? Sumalangit na rin ng kanyang kaluluwa. No? At nag-participate po yung ating mga seminarista at pari dito sa ating seminaryo sa San Fernando. May mga talaga. ibang taping na ginawa doon, no? At nag-taping din sila, no, dito sa Betis. Ayun. No? Yun yung pinost nyo. Kayo po ba nag-post Oo. sa Facebook? Yung nagsasanto-santo silang Nang rakrakan. rakrakan. Oo, alala ko na yan. Yeah, ang kwento po kasi nitong pelikulang Maging Aking Muli ay tungkol sa isang pare, si Father Junjun, hindi ako nagkakamali. Siya po ay deacon, no? At ayun, meron pinaparinig sa atin Maging Aking Kakantahin Muli. natin yan. Pero kakantahin po namin. Oo. No? Si Father Junjun ay isang bagong ordain na deacon, no? Nga na-assign po doon sa Betis. Ayun. No, at meron po siyang mentor na kasamang parish priest, no, matandang pare, at tinuturuan siya, no, tungkol sa bukasyon, tungkol sa trabaho ng parokya, buhay ng pare, no. At minsan nagkakaroon sila ng clash, no, nag-aaway sila minsan dahil iba yung pananaw ng matanda, dahil pananaw matanda ng na bata. sa iba yung pananaw ng bata. Yung kamukha nung minsan nga, no, sinabihan siya na i-organize yung choir, no, gawing lively, ganon. O yun ginawa niya, bumuo siya ng banda sa sa simbahan. Tapos yung kinanta nila yung Santo, Rakrakan. no? Jesus Maria. Imbis na yung Santo, Santo, Santo. Diyos. Biglang kumuha sila ng electric guitar, no? Electric bass, meron pang Drums pa. drums, no? Pagkatapos talaga nagrarak-rak sila, no? Habang Gagana-gana pa. oo, no?
Nalang nagrarak-rakan sila, no, habang kumakanta sila. Na yung mga tao na nagsisimba, nakanganga na lang nung tinitignan sila dahil na-shock sila, no? Dahil hindi ako nagkakamali, isa doon sa mga ginawang extra noon, si Father Not, no, nandun siya, no? Isa siya doon sa mga choir members, no? Extra siya, no? Ito po yung napakagandang kanta na ginamit din dun sa pelikulang yun. No? Hindi ko natasabihin yung ending niya. Baka hindi na panoorin. Kung gusto nyo pong panoorin, no, meron pa pong available na CD copy sa St. Paul. No? Napakaganda pong kwento. Kami din po pag sa ibang parokyang pinag-apostolatan ko, pinapanood po namin sa mga tao. At habang pinapanood nila, natatouch sila, no? Naiiyak sila habang pinapanood nila. Ito po ang napaka ganda at napaka dramatic na kantang Maging Aking Muli, no? Parang pagbabalik loob sa Diyos. Okay? Tingnan po natin. Manlamig man sa akin, puso mong maramdamin, lisanin man ng tuwa, puso mong namamanglaw. Manginig man sa tako, masindakin mong puso, magulap man sa lungkot, diwa mong mapagimbo, kapiling mo akong laging naghihintay sa tanging tawag mo. Pag-ibig kong ito, isang pananabik sa puso ko. Sa iyong pagbabalik sa piling kong puspos ng pagsuyo, manahimik ka, makinig ka, maging aking muli. Akalain, tinig mo'y hanap ko rin ang iyong tuwa at sakit, aking galak at pait. Umingit pa sa iyo aking pakikiloob, tuklasin mong totoo, tunay mong pagkatao, kapiling mo akong laging naghihintay sa tanging tawag mo. Pag-ibig kong ito, isang pananabik sa puso ko. Sa iyong pagbabalik sa piling ko, puspos ng pagsuyo, manahimik at makinig at
maging aking muli. Kapiling mo, akong laging naghihintay sa tanging tawag mo. Pag-ibig kong ito, isang pananabik sa puso ko. Sa iyong pagbabalik sa piling ko, puspos ng pagsuyo, manahimik at makinig at maging aking muli. Okay, napakaganda. Napaka-dramatic. Oo. Yung pinakagusto kong linya dito, yung parang sinasabi niya, hindi mo lang alam, no? Hindi mo akalain. Tinig mo, hanap ko rin, sabi niya. Kala natin, Yan ang pagmamahal. Oo, kala natin, tayo lang naghahanap sa Diyos. Oo, kasi 'di ba lagi nating sinasabi, Diyos ko, nanuna po. Diyos ko, panayan ko po nung nanong sabihan mo. 'Di ba such yung gospel acclamation ngayong Lent? Glory, Ligayat ka po rin keka. Ni puso mi payapa na la, Makasadyang makiramdam keka. Magsalita na ka. Magsalita na ka. O di, kita mong manaya. Ingeta mo balo pating Ginoo. Yeah. Tama yun, no? Kaya nga, hindi lang natin alam, pati tayo ay hinahanap ng Diyos. Diba? God desires us. Diba sabi sa Hosea, long I have waited for your coming home to me and living the new life. Kaya nga yung isa pang magandang kanta dyan, no? Yung ating ginagawang panay na kanta ng mga patay. Ayan, Hindi kita malilimutan, no? Naawitin natin ngayon. Yes, kaya nga ito po'y paalaala, no, sa inyong mga nagsisimba, kung pong makakita po kayo ng inyong mga choir, no, sa simbahan, i-request nyo po, kantahin nila, no? Kaya nga nung minsan nung pinagdi-discuss namin ni Satch, pinakanta ko sa kanya, biglang communion song kinanta. Ay napansin ako babae umiiyak. Weekday yan minsan. Weekday, umiiyak. Kala niya pang patay. No, pero hindi natin alam, baka na-touch talaga siya, no, dahil nga doon sa song din. Ito po ay talagang tungkol sa Diyos, no. Ito'y hango, no, sa Isaiah, no. Isaiah 49 naman. How can a mother forget her child? Sabing ganun, no. Ang ating Diyos ay hindi lang ama, isa din siyang ina. Dahil wala namang kasarian ng Diyos. Tama. 'Di ba? Na hindi tayo makakalimutan ng Diyos. Pero tayo, yan yung nakakatawa, panay tayo nakakalimot sa Diyos, no? Kaya nga ito po ipaalaala again sa atin, no, na tayo magbalik loob sa Diyos dahil hindi niya tayo kalimutan. Alalahanin natin maraming beses na nakalimutan natin ang Diyos. Yan. Ito po ay kinompose ni Manuel Francisco Father po. Manuling. Father Manuling. Siya ay nanalo, no? Yan. Nanyambot. Bata pa si Father Manuling. High school. High school. Yeah. At 'di ba, sabi nga ni Con Charlie, shinare din niya itong kantang ito. Pinatranslate daw ni Sir Pogsy, no? Pagsanhan. Pagsanhan. Itong kantang ito sa kanyang mga students dahil siya nagtuturo ng Filipino, no? Pinatranslate niya. So, isa-isa sa mga linya na ito ay may parte na shinare or kinontribute yung kanyang mga estudyante. Kaya nabuo at siya ay nanalo, no, sa isang paligsahan. O yun yung timpalak, awit pang misa. Ayun. Kasi every year sa Ateneo High School, may ganun sila. They encourage kasi, di ba, yung dapat alive, yung liturgy, dapat relevant. Siyempre, pag mga bata, hindi mo pwedeng pag-Gregorian chant yan araw-araw. Diba? Bata So, kailangan papakita mo muna sa kanila, buhay ang liturgy.
Pami. Wag naman ganyan. Wag na. Hindi. Kita mo naman. Solemn naman yung mga. Okay. Kala ko yung alive. Pang grade school naman yan. High school na Sorry. itong mga to. Yeah. Sorry Okay. naman. So, pakinggan po natin ang kantang Hindi Kita Malilimutan. So, i-dedicate po natin ito. Hindi lang sa mga patay. Sa mga Pero, buhay din. oo, sa mga buhay na gustong sumisi at magbago. Dahil sabi nga din ni Jesus kahapon, if you will not repent, You will no? also perish. Yeah, mas kayo din ay mamamatay kamukha nila, no? So, ito po ay sa atin para sa ating Opo. lahat. Hindi kita malilimutan, hindi po tayo nalilimutan ng Diyos. Hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan, nakaukit magpakailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya, sanggol sa kanyang sinapupunan? Paano niya matatalikdan? Ngunit kahit na malimutan kang ina ang anak niyang tangan, hindi kita malilimutan, kailanman di pababayaan. Hindi kita malilimutan, kailanman di pababayaan. Okay. Meron tayo yatang mga nag-text. Naiiyak ko yan. Naiiyak Ano na naman, ata. yung mga text, ang dami, hindi ko na iisa-isahin. Mm-mm. Yun, buti daw nag-Tagalog songs tayo kasi nami-miss na rin nila. Mga lumang kanta kasi to eh. Yeah. Classics po kasi. Classics na po yan ng Tagalog songs. Alam ko Yun na yung- kung bakit ginawang pampatay yan. Kasi included yun dun sa album ni Basil Valdez. kinanta nga yan ni Mostly Basil. mga kanta ni Basil Valdez. Pinatutugtog ng mga nasa Funeraria. kotse ng funeraria. Ganun. Kaya nakasama dun yung Oo. So, nasanay na yung mga tao, no? Kaya kala nila, Pampatay. yun yung pampatay, no? Dyan tayo kulang, Hindi pa tayo talaga nakabuo nung mga kantang pampatay. Mm-mm. Mag-produce tayo, no? Ibigay na lang natin sa mga purinarya. Totoo Oo. yan. Pero may- Sa kung ano-ano yung mga kinakanta nila, yung Dance with My Father, ano yun, no? Yung, Oo. ano pa ba yung mga ano? Ay, may pamangkin ako, may funeral parlor. Mm. Binilinan ko na, pag ako yung namatay, Mm-mm. mag-ingat ka. Hindi kung ano-ano yung ipapatugtog mo kasi kung hindi, lagot ka sa akin. Ano ba yung maganda para sa'yo? Yung, yeah, Bonel. Bonel. Hindi, pero yung tatay ko sa Cebu. Oo. Chinachacha yung kabaong binubuhat. Yan ang bagal-bagal nung sumulong nung ano. Meron daw isa na Cortage. namatay, no? Yeah. Ang paborito naman niya, yung kay Ara muna, yung Ojo Kalugurod. Ojo Kalugurod ka. Yun naman yung pinapatugtog, no? Yung isa naman, yung
Mama. Chiquitita Among. Ay, kay Yamong yun. Chiquitita. Kay Yamon Jin yun. Yung Chiquitita. Kwento niya yun. No? Kwento niya yun. Yun yung sa kanya. Pag Ano nalagay- kasi yung kanta, yung Mama, just kiss. Yung... Ano yun, di ba Queen? Bohemian 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 Rhapsody. Rhapsody. O, yun naman yung Queen. paborito nung isang namatay. Oo. No? Tapos pinapakanta pa niya sa, Communion. Sa funeral niya? habang yung pari pa yung nagkanta. Ay, Kasi smooth. alam ng pare, no? Favorite na favorite niya. niya. Hindi parang ginawa pang kriminal yung... Doon sa after nung blessing, kinanta. Oo. Kwento ni Among dyan, di ba? Kahit communion daw. Chiquitita. Di ba? Oo nga, sa isang parokya, naalala ko na yung kwento niyang yan. Yan naman. Natatawa na lang daw siya. Hindi naman niya Yung ano mabawalan. naman, yung namamatay, yung naghihingalo, no, pinagkanta din ng pare. How did you know? Yun yung, how did you know? Needed someone. Kasi nandun yung kanyang asawa na babae, namamatay yung lalaki, no? So niyayakap yung asawang babae, no? Umiiyak sila para dramatic, biglang inumpisa na, how did you know? Maria. I needed someone like you. Oh, hindi na po liturgical yung mga kinakanta namin dito. Baka, Puro tayo kalokohan eh. baka Teka kami muna. ng NTRCB. Ayan. Hindi, maaamong gin Yes. tayo. Among dyan na. No? Hindi na tayo makakababa dito. AMG, AMG tayo, among gin. May text si Mang Amando. Ito, Oo. medyo naiba sa mga texters. Yes. Sabi niya, batay po sa inyong pagkukwentuhan, naaalala ko ang Mission of the 72. Yeah. Mahigpit na pinagbilinan. Carry no money bag, no sack, no sandals, stay in the same house, and eat and drink what is offered For to to you. you. Sakripisyo, di po ba? Opo, pero yung nangyari kagabi, hindi sakripisyo. Feasting. Feasting to yung nangyari. Oo nga naman. Pero, what is offered Oo to nga, you, yun yung eat and in-offer drink. namin sa Oo, kanila. So, tama. di ba, parang magiging bastos naman sila kung hindi nila Tama. kakainin yung Actually, in-offer ano yan, namin sa Among, kanila. lesson din yan. Nung nag-aaral ako, Yeah. may lesson, may ano kami, community development or community organizing na subject. Yung kabilin-bilinan, kung ano man yung o-offer sa'yo, kailangan tanggapin mo kasi otherwise, offensive. Ma-offend yung nag-offer. Yeah. Sa ating Pilipino yan, ha? Sa Western, pwede ka mag-refuse eh. Sa atin, sa Asian, Hindi pwede. hindi. What is Oo. offered, you accept. Pero ako, nagre-refuse na ako ngayon kasi dati hindi ako nagre-refuse, no? Kaya nga tumaba Depende. na ako ng tumaba. No? Naging 190 pounds ako pagkatapos, no, tumataas na yung presyon ko. Ayan. Pero ngayon dahil siyempre, no, dahil sa health mo, no, kailangan mo ding sabihin gently, no, generously na sa susunod na lang po, ano, ayoko Dalhin na mo kung na lang. dagdagan yung bilbil ko. No? Si Satch po, pag in-invite nyo, walang re-refuse yan. Mabait na bata yan. Oo, so lahat. So, ang last song po natin, no, ay ang O Jesus, Hilumin Mo. Yeah. No? Ito'y preparation din po para sa ating mga kumpisalan. No? Yeah. Hinihiling Ayan. po natin ang healing presence of Jesus na ang kanyang paghilom sa ating mga sugatang puso na nasugat dahil din sa ating mga kasalanan, no, at pagkukulang. Ito po ay kinompose, no? Sinag-compose yan Manolin sa Francisco pa rin po. Yes. Yung tagapagmana ni Father Honti yan. Yeah. Sila So, ni Arnel. Yeah. Father Arnel. So, pakinggan po natin, O Jesus, Hilumin Mo. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango kapwa ko kasing bigo hapis at pait iyong
linisin at hagkan ang sakit nang maningas ang rikit. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo, aking sugatan, diwa at katawan ay gawing daan ng iyong kaligtasan. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo. Okay. Mhm. Saktong-sakto na sa darating na Kwaresma, Kwaresma na pala, na sa ating pong mga scheduled na kumpisalang bayan. Hihiling po natin sa ating Panginoon na si Jesus, tayo'y patawaran at pagalingin, no? Hilumin ang ating mga pusong nasugat dahil sa kasalanan at pagkukulang. Among announce natin yung mga schedule ng confessions natin. Yes, no. So, meron po tayong mga confessions lalong-lalo na sa ating po mga pilgrimage churches. Meron po tayong 24 hours with the Lord, no? Magsisimula po ito ng March 4 hanggang March 5. 6 o'clock po ng March 4 hanggang 6 o'clock ng March 5. Kayo po ay pumunta lang sa ating mga pilgrimage churches. Meron po sa Apo Shrine, meron din po sa Holy Rosary Parish sa Angeles, meron po sa Divine Mercy Parish sa San Jose, Florida Blanca. Meron din po tayo dyan sa Lubao, San Agustin, St. Augustine Parish, San Agustin sa Lubao, Pampanga. Dito po sa ating katedral, no, Metropolitan Cathedral San Fernando, Santa Ana Parish sa Santa Ana, Pampanga. At sa Apalit, no, San Pedro Apostol, Apalit, no. Meron din po tayong kumpisalan dito sa katedral sa Thursday, first Thursday of the month, 5:30 po ng hapon. Kung gusto nyong sumali, no, makisama, nag-invite po kami ng mga pari. At meron din pong grand, no, no, yung pong talagang kumpisalan ulit po, no, sa sixth Friday of Lent, no, sa March 18, Friday po yon, 5:30 din po ng hapon. Dahil yung pong susunod na week po na yon ay Palm Sunday na, at yun na po yung Holy Week. So sana po tayo ay makisama, sumali dito sa ating mga confession if we want to receive an indulgence this year of mercy. Dahil isa pong requirement yan ng ating Santo Papa, kung gusto natin makakuha ng indulhensya, we have to get rid of sin in our hearts and avail the sacrament of confession. Right. So, ako naman, Among, meron o walang Jubilee of Mercy, yes. kailangan nagko-confess tayo. Yan yung aman tamong pami kasunduking Ginoo. Kaya nga po dito sa katedral, meron po tayong
scheduled confession, no? Na panay. Every first Thursday of the month, 5:30, hindi na po umaalis yun, no? Para po wala nang nag-ambush na mga confession, no? Kasi uso yung mga ambush confession, yung mga sasabihin nila na, Mong, no, pwede niyo po ba akong kumpisal? Parang napadaan lang po kasi ako, nakita ko po kayo, no? Yung pong confession ay kailangan ng preparation, no? We need to prepare ourselves. In-schedule po yan. Hindi lang yung naisip mo, magko-confess na ako. Kasi pag ganun po yung ating attitude, no? Hindi talaga, kumbaga, prepared yung ating konsensya o yung talagang, hindi natin in-examine talaga ang ating konsensya. No? May natutuwa sa ating 24 hours for the Lord. Yeah. Kasi sabi natin, di ba, 24 hours talaga, magbubukas ng Friday, 6 p.m., manyarata mo, Sabado na, 6 p.m. At naman. isasara po yung 24 hours with the Lord with a Mass, no? Kaya nga po, wala po tayong misa dito sa katedral ng Sabado, 7, 8, and 12. Wala pong misa, yun lang pong hapon, Sabado. yung 6 o'clock. Kasi among atin pilan la actually, yung metong friend Ray, Yeah. San Matias. Yeah. Huwa sabi na, kasi na, potang mangumpisal, manumpisa mong 5, anong karakaldeng mangumpisal katedral, na. Neng kay, madisoras ka, mo na ako ang mirasan. O kaya, nung kabisang madisoras, alas 8 na, ano pa kakabaren pila. Makapangumpisal. Nya, matulala ka no, uling ngeni, agyang na nung oras munta ka. Malyari. Yeah. Ang Sabado palagay ko, dakala rin Matulala. Uy, kami pong pari, matulala. Mapagala. Siyempre, matula kayo naman ba? Matula Opo. kayo, ulinda kala rin mangumpisa. Yeah, opo. Di na nyo na ako umupong kape kanita. Po. Ako magdalas niya. Yeah. Mamili ka. As the Lord gives you mercy, please give us also mercy. Maawa po kayo sa amin, mga pare. No? Anyway, no, masaya po kami, no, because this is an opportunity for us na magbalik loob sa ating Panginoon. So, thank you po. Kita-kita po tayo sa ating mga activities, especially sa March 4 and 5, 24 hours with the Lord, adoration, lalabas po ang Blessed Sacrament. Let us take that opportunity to sacrifice, no, and offer our sacrifices for the sanctification and blessing of our families and our loved ones. Thank you po. Okay? Meron pa bang Makanyan nagpapagrit? Ala na. Wala na. Pero oras ta ng Yes. manyara Okay? Matula ta naman ngayon aldo ngayon Opo. Kasi dening texters ta mo. Talagang I appreciate Yes. dening lumang kanta binalik tala. Makanyan man. Makanyan. Kailangan ta ng manyara Opo. talaga. At manalangin ta mo. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Lord be with you. And with, And with your your spirit. spirit. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Dakal pong dakala salamat, kim pamanantabe, yung such po ini, mamun kaya kayo, pansamantalang ni, at maya pagto kaya kayo. Gagrit kaya po Lloyd Jairil chat ko, yung taga Apo Shrine. Yeah. Hello, Lloyd. Hello. At ito pa rin po yung paboritong DJ na gwapo pang Father Ay, Joel. talaga. No? Nagpapaalala po sa inyo, he who sings well, praise Praise twice. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. Ako po si Karen, nagpapaalam ngayong araw na ito. Mayo ti hayag